Alam mo na pag-usapan namin ni Lola huling yung maaaring nangyari kay Adonis. Bukas ni Beth ng paksa sa kaibigan. Mula sa sinasampay na damit na nilabhan, natigil ang ginagawa ni Lita. Otomatikong napatingin kay Adonis na nagpapaaraw di kalayuan. Nakakalakad na ito nang hindi inaalalayan ngunit hindi pagkaanong maliksi ang bawat mga hakbang. Lumapit sila Queenie sa lalaki, nagdala ng kani-kanilang mga bangko at sinamahan itong magbilad sa araw. Maya-maya ay napapatingin si Adonis sa dalawang bata na sa kanya nakatuon ang atensyon. Marahil may tinatanong o kinukwento ang mga paslit. Anong sabi? Tipid na tanong ni Lita bago muling nagpatuloy sa ginagawa. Baka raw na aksidente yan. Nahulog sa sasakyan o kaya kinidnap tapos nakatakas. Pwede, sa itsura lang naman ng lalaking yan, masasabi mo talagang mayaman eh. O kaya, nagbabiyahe siya tapos naligaw, napadpad dito, sakto inabutan ng bagyo, sumuot sa gubat. Parang yung nangyari kay Snow White pa sa loob ng kakahuyan. Nagbaliw-baliwan, sumagasa sa makakapal na halamanan ng amorseko at bonggambilya, nagpagulong-gulong sa batuhan, nalaglag sa bangin at diretso sa ilog, nawala ng malay, inagos dito, nakakapit sa isang ugat ng puno, tinipon ang natitirang lakas at nagawang maiangat ang katawan mula sa tubig, gumapang ng ilang metro bago nag-pass out. Mahabang paliwanag ni Beth. Galing ah. Tanging nasabi ni Lita, hindi alam kung matatawa o hahanga sa kaibigan. Nag-brainstorm kami eh. Alam mo naman ang lola huling napakadaldal. Napuyat nga kaming dalawa kakaisip. Ani Beth pa na nakitulong na rin kay Lita sa ginagawa. Pero posible, iniisip ko nga sa makalawa dadalhin ko na siya sa bayan. Papakuhaan ko ng larawan tapos susulat ako sa ilang columns sa dyaryo para mailathala pa. Saad naman ni Lita na kinatango ni Beth. Nga pala maiba tayo saglit. May binanggit na tao si Tatang June. Sabi, isang sabi mo lang, lilipad na dito yon para mag-ayos ng generator. Kailan mo ba gusto? Tanong ni Beth sa tumangong babae. Muli siyang napatingin kay Adonis na lumingon naman sa kanya. Ngumiti ito sa kanya bago muling binaling ang atensyon sa dalawang paslit. Ay, ano yun? Nangiintrigang tanong ni Beth na hindi naman sinagot ni Lita. Sa halip, dinampot ng babae ang timbang wala ng laman at naglakad palayo. Kita mo tong babaeng to, tinatanong na maayos eh. Nagre-reklamong sabi ni Beth. Alin ba? Patay mali siyang balik naman ito sa lumapit sa kanyang kaibigan. Yung kay Tatang June, naismid nitong tanong. May natatabi naman akong pera dyan. Pasabihan mong pumunta na dito, dali na yung generator kamo. Sagot ni Lita na dinampot ang mga nakataling damo at nilagay sa kwadra ni MacGyver. Sumunod si Beth, nakapamewang. Macgabi, ready ka na ba sa pagkakaroon ng bagong stepfather? Tanong nito sa kabayong nagtaas ng paningin na animo ba'y naiintindihan ang sinasabi ni Beth. Hinagod-hagod ni Beth ang uso ng hayop. Napapapikit ang anak-anakan ni Lita sa sarap. Saglit pinagmasdan ng buntes ang purong itim na katawan ng kabayo. Nagtalo sila noon ni Lita sa ipapangalan rito. Nang iregalo ito ng kanyang ama sa kaibigan. Paano'y simula't simula pa, marami nang naitulong ang pamilya ni Lita sa kanila mula nang tumira ang munting pamilya sa kanilang lugar. May isang matalik na kaibigan na nagbigay ng kabayo sa kanyang ama. Wala naman silang maisip gawin roon at hindi rin naman nila kailangan ng alagain. Kaya napagkasundoan ng mag-asawang ibigay na lang o iregalo sa magdi-18 na si Lita sa nalalapit itong kaarawan. Ang gusto niyang ipangalan sana rito ay Nightmare o Midnight, pero sosyal sana, bagay sa itim nitong balahibo. Ngunit ang pinili ni Litang ipangalan ay MacGyver. Hango sa isang American TV series na paboritong panoorin ng mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Nakatira kasi sila Lita sa bayan noon, nangungupahan kung saan may kuryente. Kaso'y natanggal sa trabaho ang kanyang ama sa bayan na pag-initan ng ilang kasamahan. Napilitang bumili ng lupa ang pamilya sa baba ng bundok at doon na lang nanatili. Umiwas na lang sa gulo. Doon niya nakilala si Beth na saktong kaedad niya, 9 na taong gulang.
Pangatlong araw pa lang ngayon pero in fairness, matindi ang resistensya niya ha. Ayun oh, meron ng pagbabago. Ani Beth pa rin na tinitignan si Adonis di kalayuan. Kailan nga ulit yung due date mo? Pag-iiba ng paksa ni Lita sa kunoy, umirap na buntes. Malapit na, 2 weeks na lang, kabisado ko ang katawan ko, alam ko pagbababa na yung bata. Anito pa na bahagyang hinaplos ang maumbok na tiyan. Ayos yan, mananatili ka sa bahay niyo ng 2 weeks din, mananahimik ang buhay ko. Kaswal na sabi naman ni Lita. Kung gaano kasi katatag ang katawan nito sa pagbubuntis, siyang binabawi naman kapag nanganak na. Halos buwan rin itong nagkukulong sa bahay upang mag-ipon ng lakas. Ganon kasi ito nung manganak sa 2 bata. May pangalan ka na ba? Babae na naman yan, di ba? Tanong ni Lita pa. Empress. Napapangiting sabi naman ng buntes. Taray, royalty. Natatawang komento naman ni Lita. Inaaliw mo ko. Anito naman na kinatalikod agad ng babae. Hindi na humabol pa si Lita. Paano'y umungot ang kanyang bunso ng merienda. Hi, bati ni Adonis sa babaeng abala sa munting taniman nito. Uy, nainip ka na sa taas? Ani Lita na tinigil ang ginagawa bago tumayo sa pagkakaupo sa bangkito. Pwede ba akong pumunta dyan? Ani Adonis na kinatango ni Lita. Maingat pa rin ang mga hakbang, ngunit halitang ang dahilan ng mga iyon ay baka makatapak ng tanim ng babaeng lalapitan. Matyagang naghintay si Lita sa paglapit nito. Naburyong ka na? Salubong ni Lita sa lalaki na saglit nagpalingalinga. Umuwi na yung mga kahuntahan ko eh. Ani Adonis naman na tinutukoy ay ang 2 bata. Baka umuwi sa linggo yung asawa ni Beth. Hindi ko pa sigurado para naman makakausap ka ng lalaki. Puro kasi kami babae dito. Sagot ni Lita na naglakad sa isang parte ng taniman. Umabot ng 3 siling labuyo, saglit na dinurog sa palad at nilagay sa isang spray bottle bago naglagay ng isang maliit na piraso ng sabong perla. Inalog. Nang bumula, inesprayan ang mga hilera ng kamatis at ilang tanim ng gulay na namumunga na. Para saan yun? Tanong ni Adonis na nanonood lang sa babae. Pangkontrol lang sa peste. Sa mga maliliit na uod, lalo na yung mga talong. Ayoko kasing bumili ng mga commercial na pesticide o kung anong dapat ilagay o ihalo sa mga tanim ko. Hanggat maaari kasi gusto ko organic yung produce ko dito. Sagot ni Lita na kinatango ni Adonis. Okay lang bang sumunod-sunod ako sa'yo? Gusto kitang panoorin. Baka may matututuhan ako kaya meron ako maitulong. Anito na kinatango naman ng babae. Tumungo sila sa pinasadyang fish pond ni Lita di kalayuan. Maliit lamang ito, malaki lang ng konti sa karaniwang sukat ng bathtub. Halos umapaw sa mumunting berdeng dahon, hindi na nga makita ang tubig. Tinanong ng lalaki kung ano iyon. Asola, sagot naman ni Lita. Muling nagtanong si Adonis na matyagang sinagot naman ng babae. Ano yan, isang klase ng aquatic fern. Mabilis dumami yan at one of the best na compost materials. Ang gamit ko dyan, hinahalo ko sa dinurog na mais o kaya buto ng ipil-ipil at kanin na tira minsan bago ko ipapakain sa mga manok. Sa ilalim naman yan, may maliliit na tilapiyang sinusubukan kong palakihin bago pa lang, paliwanag ng babae. Naglakad pa sila ng konti patungo sa maliit na pwesto ng mga manok at pugong alaga ni Lita. Ang dami mong ganap dito, may baboy pa di kalayuan. Napaka-busy mong tao. Ani Adonis, sangumiti lang sa kanyang babae. Paano ba sasabihin ni Lita na mula nang namatay ang kanyang asawa, sinubsob na niya ang sarili sa kung anong mga gawaing maaring magpaabala sa kanya? Sabi ng kanyang ina noon, kapag gawa ka raw ng gawa, may iwasan ng pag-iisip at pag-aalala. Totoo naman, ngunit hindi pa rin ganon ka-epektibo. Ang puso at isip na nagkakaisa,
mahirap kalaban. Ngunit ang katawang abala sa paggalaw kahit paano nakakatulong. Kaysa naman magmukmok siya. Tapos na siya ron. Umabot ng isang pirasong itlog si Lita mula sa nililimlima ng isang inahin. Maingat na tinuktok ang dulo sa kahoy na halike bago binalatan ang nabasag na shell. May natapong sabaw ngunit konti lamang na maagap na hinikop ni Lita bago lumapit ng kote kay Adonis upang ipakita ang tangang itlog. Pansinin mo yung pula, mas matingkad ang kulay. Buo, hindi maputla. Kasi ang kinakain ng inahin, hindi nahahaluan ng kung anong artificial sa feeds. Hindi rin ako gumagamit ng bitamina para sa kanila. Lahat ng kinakain nila organic. Kahit yung bigas na sinasain ko at nakakain nila minsan, kinukuha ko yon sa isang kaibigan na ampalayan, hindi gumagamit ng mga commercial na fertilizer. Paliwanag pa ni Lita bago tuluyang nilagok ang natira sa hinikop kanina. Nakamasid lang si Adonis. Lalo nang mapansing may umakas na likido sa gilid ng labi ng babae na mabilis naman itong pinunasan. Patay mali siyang natawa na lang. Tuluyang inubos na ni Lita ang hawak bago kinuyumos ang shell sa kamay at sinaboy na lang kung saan. Pwedeng pahingi rin ng isa? Tanong ni Adonis na kinatingin sa kanya ni Lita. Sure ka? Sige. Pero kung hindi mo kaya yung lasa, idura mo na lang. Halong biro at paalala nito sa napakibet na lalaki. Kumuha muli si Lita ng isa. Inulit ang ginawa kanina bago inabot sa lalaki. Saglit itong sinuri ang hawak. Muling tinignan ang loob. Bago pikit matang pabuhos na sinubo sa bibig. Napangiti ng maluwag si Lita. Sigurado siyang hindi pa nakakawa ni Adonis iyon sa buong buhay niya. Ngayon pa lang, pupusta siya. Baka nga, hindi pa ito nakakahawak ng hilaw na itlog at lahat ng kinakain o nakain ito ay may tagaluto o taga-serve sa lalaki. Nalukot ang mukha ni Adonis. Saglit lumobo ang bawat pisngi. Ngunit tila nais magpasiklab sa babaeng kaharap. Nilunok ang laman ng bibig. Muntik nang mapaubo ang lalaki, ngunit napigilan. Muling lumunok ito ng ilang ulit. At saglit na kinompose ang sarili. Mula sa mukha nitong pinagmamasdan ni Lita, nilipat sa labi nitong bahagyang nabasa ang paningin ng babae. Wala sa sariling inabot niya ang pisngi nito at pinahid ng hinlalaki ang gilid ng labing nangintab. Huli na upang bawiin ang kamay. Napahawak roon si Adonis. Naghinang ang kanilang mga mata. Mandi, nag-usap, sinabi ang hindi maisatinig ng mga labi. Bahagyang humaplos ang kamay na nakahawak sa pulsuhan ng babae. Pumipisil ng marahan. Natoon roon ang paningin ni Lita. Ngunit ang sandaling walang salitang namayani ay naputol ng malipat sa kwelyo ng lalaki ang kanyang paningin. Suot nito ang isa sa paboritong damit ni Martin. Tila napaso na higit ni Lita ang kamay pabalik. Pinamulsa sa likod ng pantalon suot na tila ba nais ng ipagkait sa kaharap kung sakaling aabutin muli. Hindi niya maipaliwanag ngunit sa wari ba niya tila may nakamasid sa kanila, sapat upang lumayo siya ng konti pa rito. Anong gusto mong ulamin natin mamaya pala? Patay mali siyang sabi ni Lita na sa papadilim na paligid na lipat ang tingin. Nang hindi sumagot si Adonis, binaling niya ang mata rito muli. Napabuntong hininga na lang ang babae habang sinasalubong ang lumamlam nitong mga mata. Nasaglit dinaanan ng kung anong emosyon o damdamin dahilan upang ito ay magbaba ng tingin at tumalikod. Ikaw kahit ano. Saad nito bago naglakad na pabalik. Mabigat ang loob na sumunod naman si Lita. Bakit ba parang sa pakiramdam niya may nasaling siyang damdamin sa lalaking kinukop-kop? Ganoon ba kabilis tumubo ang amor? Araw lang? Hindi. Nabubulakan lamang siguro ang lalaki dahil niligtas nila ito. Walang naaalalang kahit ano, kaya sa kanila, natutuon ang isip. Mahirap yung
Mahirap kung sasakyan niya ang damdamin at kahinaang iyon. Kapag ito bumalik sa wisyo at naalala ang lahat, sinong lalabas na kawawa kapag komplikado pala ang sitwasyon nito para sa kanilang dalawa? Hindi ba? Siya rin. Isa pa, hindi nakakatulong na hindi pa siya gaanong naghihilom o nakakalimot sa dating asawa. Katunayan nga, pakiramdam niya, nakamasid ito di kalayuan. Pinapanood kung paano siya unti-unting nalilibang sa lalaking niligtas. Parang nakakakonsensya. Pagkaya mo nang makapaglakad-lakad na mahaba, gusto sana kitang dalhin sa bayan. Papakuwaan kita ng larawan tapos ipopost natin sa mga pahayagan. Mananawagan tayo. Basag ni Lita sa katahimikan nang kumakain na sila ng gabing yon. Nagtaas ng paningin si Adonis. Pasensya ka na kung hindi pa rin ako nakakaalala. Pabigat na ba ako dito? Babayaran naman kita eh. Siguro naman may ipon ako o may mauutangan ako kung saan ako galing. Anito na kinapatda sa glit ng babae. Ang maganang pagkain ni Adonis ay naging tamilmel na tila sinakop ng mga isipin. Hoy, grabe ka naman mag-isip. Hindi ako ganun. Hindi ka pabigat dito. Ang inaalala ko lang, ang inaalala namin, bihong hindi na makali yung mga naiwan mong pamilya, o nobya, o asawa at mga anak kung saan ka galing. Saka, hindi ako tatanggap o tumatanggap ng kahit anong bayad sa pagligtas ko namin sa'yo. Please, huwag mo na ulit i-bring up yung pagbabayad pag nag-uusap tayo para kasing nakaka-insulto. Mahirap kami oo pero hindi naman lahat naghahangad ng bayad o kapalit sa ginagawa o ginagawa namin sa kapwa namin na kabutihan. Mahabang saad ng babae na kinatigil ni Adonis sa pagkakatalungko sa plato. Nagtaas ito ng paningin at agad nakaramdam ng pag-aalala at pagsisisi nang makitang tumiim ang anyo ni Lita. Sorry, hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Ang totoo, nahihiya lang ako kasi kalalaki kong tao, hindi ako mapakinabangan rito. Depensa nito sa sarili. Wala namang kaso sa akin yun eh. Ang akin lang, gusto namin na gumaling ka na. Siyempre mahirap yung kalagayan mong yan. Wala kang maalala kahit ano. Mahinang sabi naman ni Lita. Muli silang nagpatuloy sa pagkain. Kapwa pilit inuubos ang laman ng kani-kanilang mga plato. Nauna si Adonis, tumayo ito at kinuha ang baso at platong pinagamitan. Dinala sa banggerahan. Sandali pa'y sumunod si Lita. Nagboluntaryo ang lalaking ito na raw ang mag-uurong na hindi naman tinanggihan ng babae. Siya ang naglinis ng hapag. Muli, may kailangan na namayani sa pagitan nila. Walang nagtangkang magsalita. Nagpa siya si Litang bumaba upang maglinis na ng katawan. Maaga siyang matutulog. Pasya niya. Nang makabalik, tapos na ang lalaki sa pag-uurong. May dala naman itong tuwalya at pababa na rin. Tipid ng ngiti ang binigay sa kanya nang magsalubong sila sa pinto. Tumabi siya pa kanan, na ginawi rin ng lalaki. Lumipat siya pa kaliwa, na sabay rin naman na ginawa nito. Natawa si Lita na sinundan din ng pag-iling ni Adonis. Hindi kumilos ang babae upang bigyan ito ng pagkakataong gumuwi sa kabilang direksyon para makababa na. Nang makapanaog na si Adonis, napabuntong hininga si Lita na tumungo sa kanyang silid. Lita, papatayin ko na ba yung ilaw? Tanong ni Adonis sa babaeng nasa loob ng silid nito. Kumatok pa ang lalaki sa pintong nakasara. Tumayo si Lita sa pagkakasalampak sa katre. Kinuha ang isang alampay at binalabal sa manipes na terno ng panjamang suot bago binuksan ang pinto. Sumilip. Sige, kung magpapahinga ka na ba eh. Alam mo naman na kung paano patayin yung Petromax, diba? Tanong niya pabalik sa lalaki. Ang totoo, hindi pa ako inaantok eh. May matamis ka ba dyan? Parang naumay ako sa tabang kinain natin kanina. Anito na tuluyang kinalabas naman ni Lita sa loob ng silid.
Yun din ang nararamdaman ni Lita. Parang nasobrahan ata sila sa baboy na pinirito. Malaking parte pa naman iyon ng taba. Kasoy, kay sarap naman kasi kapag sinasawsaw sa suka at bawang. Idagdag pang mainit ang kanin na tinernohan ng sinikang na sugpo. Tuloy-tuloy na tumungo sa munting kusina si Lita. Inabot ang maliit na karapan ng panutsa. Binuksan. Malalapad iyon ngunit napira-piraso na niya bago ilagay sa garapan noon upang madaling makain kapag may gantong pagkakataon. Umubot siya ng isa at binigay ang buong garapa kay Adonis na nakasunod sa kanya naman. Kumuha ito ng isang piraso, buong sinubo at ngumuya. Kinakita naman ni Lita ang gaposporong laki ng minatamis. Tumango-tango ito. Masarap talaga kapag halos nadudurog na sa lambot ang naturang minatamis kesa yung klaseng matigas kagatin. Nilapag ni Adonis ang garapa sa lababo. Tumabi sa kanya. Anong tawag dito? Tanong nito na tinuturo ang maliit pang piraso ng iniipit ng kanyang dalawang daliring minatamis. Panutsa, tipid na sabi ni Lita bago sinubo ang natitirang hawak. Lihim na namamangha ang babae. Paano'y kung gaano sila kabilis sa kupe ng kailangan, ganon din naman kabilis na paparam iyon. At muli, magaang na ulit ang usapan. Umalis si Lita sa pagkakatalikod sa lababo. Humarap, akmang huhugasan ang daliring pinanghawak sa minatamis ng kasual na inabot ni Adonis ang kamay niyang yon. Sinubo ang hinlalaki bago sinunod ang hintuturong na bahira ng natunaw na panutsa. Tila nanlambot si Lita sa init na nanulay saglit sa kanyang braso. Ramdam niya ang saglit na pagsipsip ng dila nito sa dulo ng kanyang daliri. Napalunok siya nang magtaas ng paningin si Adonis. Hindi na siya nakaatras ni makahuma nang tawirin ni Adonis ang distansya ng kanilang mga labi.